Nasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Brother Ryan Bernabe, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Today, God will give you your most powerful weapon, His love and mercy. Give thanks to Him and have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumaiyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mababasa natin sa 1 John chapter 5 verse 3. Ganito po ang sinasabi. We show our love for God by obeying His commandments, and they are not hard to follow. 1 John chapter 5 verse 3. I can do all things through Christ who strengthens me. Really true. If we truly love God, we can do all things. As the saying goes, we can swim the deepest ocean, climb the highest mountain, because we are strengthened by our love for Him. Because of our love for Him, we devotedly obey His will. Since we obey because of love, we do obey His will wholeheartedly, and never was it burdensome. Instead, we are happy doing them. We know that the only thing we can do to repay the blessings, creations, and everything that God has made to us is to praise, glorify, and exalt Him in highest form. And to give us some inspiration, let us hear a song from the Christian youth in their song, Rock of Salvation.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapayapaan at mapagpalang araw po sa ating lahat. Brother Kairos Bernabe po, isa po sa lingkod ninyo sa Kabanal-Banalang Iglesia. Wait lang po. Kanina pa po nag-start ang ating blessed day. Ganun ba? MK Eubulus yarn. Kaya naman po, atin na silang i-welcome sa panibagong episode ng Youth Worshiping God Heroes of Faith Edition. A blessed day po sa aming minamahal na taga-suporta. Ako po ang inyong lingkod, Sister Rihanna Lorraine Tayaw. At ako naman po si Brother Kairos Bernabe. Ngayong araw po ay episode 1 ng panibagong storya na nagmula sa Biblia ang featured sa episode na ito. May idea po ba kayo, brother, kung sino ang bayani ng pananampalataya ang ating tatalakayin? Sino nga kaya? Dahil pa kasing aral na hindi nakakwento sa atin eh. Sirit na nga, sister. Sige na nga po. Ang ating tatalakayin ngayon ay si Propeta Elias. Ngayong araw, ikwento natin kung sino nga ba siya at kung papaano nasubok ang kanyang pananampalataya at tapat na puso, na for sure magbibigay aral sa ating lahat. Ay, kilala ko po siya, sister. Sure, magiging exciting ang pag-aaral natin ngayon. Correct ka dyan, brother. Kaya halika na po. Atin ang simulan ng pag-aaral sa kwento ng buhay ni Propeta Elias. Ito po ay nakasulat sa ika-1 at ika-2 mga hari. Magsisimula po ang ating kwento sa kung sino nga ba si Propeta Elias at saan siya nagmula. Si Propeta Elias ay anak ni Jeroham na nagmula sa lahi ng mga Israelita. Siya ay ipinanganak sa isang bayan na tinatawag na Tisbe, sa rehiyon ng Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Kilala si Elias bilang mayroong matapang at matuwid na pagkatao, at isang masugid na tagapagtanggol ng pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at panganib. Sa panahon ng paghahari ni Haring Ahab ng Israel, ang bayan ay malalim na naligaw ng landas. Ang mga tao ay naglilingkod sa Diyos-Diyosan na si Baal, na siyang huwad na Diyos na impluwensya ng reyna na asawa ni Haring Ahab na si Jezebel. Tila tinalikuran na ng bayan ang Diyos ng Israel na siyang makapangyarihan sa lahat. Ang kaguluhan ay umabot na sa sukdulan, kung kaya't ikinasangkapan ng Diyos si Elias upang maituwid ang bayan ng Israel, at nang sa gayon ay manumbalik ang pananampalataya sa tunay na Diyos.
Sa pangalan ng Diyos ng Israel, wala ni isang hamog o ulan ang babagsak sa lupain ito hanggat hindi ko sinasabi, ang iyong kaharian ay babaw ng Diyos ng kapangyarihan. Sino maglalakas loob na magtakda ng sumpa? Ikaw ba si Elias, ang sinasabing propeta na magdadala ng sumpa sa ating lupain? Oo, ako si Elias, ang propeta ng Diyos ng Israel. Ako ay kanyang pinadala upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, upang maituwid ang landas ng bansang ito. Ang Diyos na ang bahala upang ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng himala at takda. Matapos ang pag-uusap ni Elias at ni Haring Ahab, ay umalis na si Elias sa bayan. At sinabihan siya ng Panginoon na maglakbay patungo sa disyertong lugar ng Kerit, kung saan siya ay maninirahan at iingatan ng Diyos. Pangako ng Diyos kay Elias na hindi siya magugutom ni mauuhaw, sapagkat maaari niyang inumin ng tubig mula sa ilog sa Kerit, at kung magugutom ay uutusan ng Panginoon ng mga uwak na magdala sa kanya ng mga pagkain. Pinagpala si Elias sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Lumipas ang maraming araw, ang mga uwak ay patuloy pa rin na nagdadala ng tinapay at karne kay Elias. Sa malinaw na tanda na ang Diyos ay nagbibigay sa kanyang mga lingkod kahit nasa kalagitnaan ng tagtuyot. Ang himalaring ito ay patunay na ang makapangyarihang Diyos ay hindi pinababayaan ang kanyang mga lingkod. Nasubok ang pananampalataya ni Elias. Dahil sa paglipas ng mga araw, unti-unting natutuyot at nauubos ang agos ng tubig sa Kerit. Dala na rin ng matinding init at paghinto ng mga ulan. Bagamat nagkaroon man ng pag-aalala si Elias, ay hindi nagbago o humina ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. O Panginoon Diyos, ano ang aking gagawin? Unti-unti na nauubos ang tubig at pagkain. Ako'y humihingi ng patnubay at gabay sa panahon ng kagipitan na ito. Inutusan ng Diyos si Elias na magtungo sa Zarephath upang doon muna manirahan, kung saan magbibigay muli ng himala ang Panginoon. Ang pagtitiwala at pagsunod ni Elias sa Diyos ay ang magdadala sa kanya ng isang bagong yugto ng kanyang misyon. Nagsimula nang maglakbay si Elias bilang pagtitiwala sa Panginoon. At nang siya ay makarating sa pintuan ng bahay ng Zarephath, ay may nakita siyang isang babaeng balo na kumakalap ng kahoy upang gawing panggatong. Pakiusap, maaari ba akong makahingi ng konting tubig at pagkain? Ako ay nagugutom at nauuhaw na, sapagkat galing pa ako sa napakalayong lugar. Paumanhin, ako ay may kaunting harina na lamang sa aking garapon at kaunting langis sa aking banga. Ako ay kumakalap ng kahoy upang gawing huling pagkain ng aking anak, at pagkatapos nito ay mamamatay na kami sa gutom. Huwag kang matakot o mangamba. Gawin mo ang aking mga sasabihin. Umuwi ka at gumawa ka ng isang maliit na tinapay para sa akin. At pagkatapos, gumawa ka na rin para sa iyong sarili at sa iyong anak. Dahil ang Diyos na ng Israel ang nagsabi, ang harina sa garapon ay hindi mauubos. Ang langis sa banga ay hindi matutuyo. Hanggang sa dumating ang araw na magpaulan siyang muli dito sa lupa. Nagtiwala ang balos sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. At katotohanan ngang nangyari na ang harina sa garapon ay hindi na naubos at ang langis sa banga ay hindi na natuyo. Ang himalang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagbibigay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya magkakaroon ng pagkain araw-araw ang balo at ang kanyang anak at maging si Elias. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong kalooban na pagtagpuin kami ng iyong propeta. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya. Patuloy mo daw ang gabayan at ingatan ang mga lingkod na nagtitiwala sa iyo. Hanggang dito na lamang po ang episode natin today.
Sama-sama po nating saksihan sa mga susunod pang episodes kung ano pa ang mga mabubuting gawa at pagpapala ng Diyos sa makabuluhang kwento ni Propeta Elias. Dito lamang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Most Holy Church dyan sa Ilocos at sa kanilang tagapangasiwa ang kapatid na Ervin Andrada. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast at sa lahat ng mga kaibigan namin na tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana po muli tayong magkasama-sama sa mga susunod na araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, ni-invite ko po kayong lahat. Samahan niyo ako sa isang panalangin upang pasalamatan natin ang ating Panginoon at ipagtagubilin po natin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay at kalakasan na amin pong nararanasan dahil alam namin ito po ay ang kahayagan ng iyong walang sawang kabutihan para po sa amin. Katulad ng panibagong araw na pinagpala mo sa amin. Salamat din po sa lahat ng aming mga viewers. Sana, Panginoon, tunay na bless sila sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salitang katotohanan upang maging gabay po namin sa buong araw na amin pong lalakaran. Hinihiling din po namin, sana kung ito po ay nakapagbigay ng inspiration sa kanila o sana ay magbigay ito ng inspiration sa kanila at maibahagi din sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Sumasampalataya po kami na kami po ay iyong patuloy na gagabayan, patuloy niyong gagabayan ang sumubaybay ng programang ito sa buong panahon sa maghapon pong ito. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo pa kaming i-bless sa mga darating pang araw ng amin pong mga pagtatanghal. Hinihiling namin ito sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.